Pagbagsak ni Aner sa lupa sa tabi ng babae, siya agad ang unang umatake, ngunit mabilis na yumuko ang plunderer at nailagan ang atake habang nananatiling kalmado ang mukha. Sinamantala ni Bjorn ang sandaling iyon at sumugod, ngunit itinulak ng babae ang kanyang dagger pasulong para harangin ang maso. Namangha ang pangunahing tauhan sa bilis ng galaw na iyon at napaisip kung gaano kalakas ang babae at kung gaano karaming essence ang taglay nito. Binitiwan niya ang maso, iniisip na kung hindi niya ito mapapatamba ng diretso, kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa babae at sinimulan itong itulak. Habang nakakunot noo at sinusubukang ilihis ang atensyon, tinawag niya si Inar upang harapin ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang tumigil gumalaw ang buong katawan niya. Bumagsak siya at napaluhod, nalilito at nagtataka kung nabutas ba ng plunderer ang armor niya at natama ng likod gamit lamang ang isang simpleng dagger. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon at napatanong kung marunong ba talaga itong gumamit ng aura, na kung totoo ay nangangahulugang wala na silang pagkakataon mula pa sa simula. Sa puntong iyon, muling sumigaw si Inar at sinubukang salakayin ang babae mula sa likuran gamit ang malaking espada. Mabilis namang nakareact ang babae, hiniwa si Inar, at mabilis na tumakbo palayo upang maiwasan ang bumagsak na atake. Dumaloy ang dugo mula sa bibig at sugat ni Inar, at napakuyom si Bjorn nang panganang makita ang nagtilamsik na dugo. Sa isip niya ay nagmura siya habang sinisigaw ang pangalan ni Inar. Sa gitna nito, sinabi ng babae na dapat na siyang sumuko dahil ang paralyzing poison ng basilisk ay kumalat na sa kanyang katawan. Hingal na hingal si Bjorn, hindi makapagsalita, at sa isip niya ay kinilabutan siya sa katotohanang nilalamangan sila ng babae sa lakas, bilis, sa lahat. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung dito na ba talaga sila mamamatay. Itinaas ng babae ang dagger at inilapit sa kanyang ulo, halos damaykit ang talam, at ipinahiwatig na kung mangangako silang hindi sasabihin sa iba ang kanilang nakita, ililigtas niya sila. Nalito si Bjorn sa sinabi niya at hindi agad naintindihan ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ng plunderer na iyon na talaga ang plano niya dahil ayaw niyang pumatay ng mga barbarian, lalo na't kabilang siya sa kanilang pangkat. Doon naunawaan ni Bjorn kung bakit nanood lang siya sa kanilang laban, kung nagtagumpay ang ibang plunderer, hindi na niya kailangang pumatay sa sarili niyang kamay. Samantala, iniunat ni Inar ang nanginginig na kamay at iginiit na hindi dapat maniwala si Bjorn dahil siguradong niloloko lamang sila ng babae. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, napaisip si Bjorn kung ano ang mangyayari kapag tumanggi siya. Ipinaalala ng babae na kamatayan ang kasunod at nabanggit niyang may pangako siyang tinutupad. Nalito si Bjorn at muntik nang magtanong kung kanino siya nangako, ngunit hindi na niya natapos dahil mariing ipinaalam ng babae na wala siyang dapat pakialaman tungkol doon. Tinanggap na lamang iyon ni Bjorn at nanumpa gamit ang kanyang dangal bilang isang mandirigma. Pagkaraan ng maikling katahimikan, napansin ng babae na kakaiba talaga si Bjorn. Tumayo siya habang bumubuntong hininga, saka ibinuhos ang potion sa sugat nito. Napakuyom ang panga ni Bjorn habang nagaganap ang paggaling. Samantala, humarap ang plunderer kay Inar at tinanong kung ano ang desisyon niya. Humihingal si Inar, nakapikit ang mata sa sakit at mariing kinuyam ang panga. Sa huli, napasigaw siya na tumatanggi siya. Nauunawaan ng babae ang lahat at sinabi niyang sa ganitong kaso, wala na siyang ibang pagpipilian. Nagpaalam siya kay Inar habang itinaas ang kamay na may hawak na dagger para umatake. Tinawag pa niya si Inar na isang babaeng barbarian, ngunit sa isip ni Bjorn ay hindi iyon maaari, siguradong mamamatay si Inar kung itutuloy iyon. Bigla niyang inutusan si Inar na sumampa ito, dahilan para matigil ang plunderer sa pagkilos at mapa-atret sa gulat. Itinaas ni Inar ang ulo at binigkas ang pangalan ni Bjorn na parang may tanong. Habang humihingal pa rin, gusto pa sana niyang ipaalala kung ano ang kahulugan ng pangako ng isang barbarian, ngunit bago niya matapos ang sinasabi, iginiit ng pangunahing tauhan na sinabi ni Inar na susundin niya ang lahat ng utos nito, kaya iniutos niyang basta magtiwala siya sa kanya. Sa isip niya, hindi niya maunawaan kung ano ba ang silbi ng pride kung mamamatay lang naman ang isang tao dahil dito. Nag-isip si Inar, umiwas ng tingin, at pagkatapos ay ipinikit ang mga mata bago tuluyang manampa. Makalipas ang kaunti, bago umalis ang plunderer, tinawag siya ni Bjorn at humiling na magtanong. Hindi na niya hinintay ang pahintulot at diretsyong tinanong kung hanggang anong floor ang narating ng babae. Si Inar na nakaupo sa tabi at umiinom ng potion para maghilom ay hindi kumibo. Tahimik ding nag-isip ang plunderer bago sumagot, at habang nagsisimula ng lumakad palayo, sinabi niyang umabot siya hanggang ikawalong palapag. Inulit iyon ng pangunahing tauhan sa isip niya at napagtanto na kung totoong ang explorer siya ng ikawalong floor, ang pangako lamang nito ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Ngunit may isa pang bagay at habang pinagmamasdan niyang lumalayo ang babae,
nangako si Bjorn na sa susunod, magiging iba na ang mangyayari. Di nagtagal, siya at si Inar ay bumalik sa unang floor at dahil hindi agad kabisado ang paligid, pareho silang bumagsak sa lupa. Tiningnan ng pangunahing tauhan si Inar na hindi pa tumatayo at tinanong kung ayos lang ba siya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi nitong masakit pa rin, ngunit malungkot na idinugtong na hindi na naman siya isang mandirigma kaya wala siyang karapatang magreklamo. Doon napagtanto ni Bjorn na mas masama pa ang lagay kaysa sa inaakala niya. Naitanong niya sa sarili kung talaga bang nakakahiya ang paghingi ng awa gamit ang Warrior's Oath. Ipinaliwanag niya na ang mga pinakamatatapang na mandirigma lang ang nakakaligtas, at binanggit niya na may pagkakataon pa silang matalo ang babaeng iyon sa hinaharap. Hindi pa rin lubos maintindihan ni Inar kung bakit ang dami niyang sinasabi, pero nang makatayo siya, umiwas siya ng tingin at inaming unti-unti niya itong nauunawaan. Katanggap-tanggap sa kanya na tiisin ang kahihiyan at ang pagnanais na tapusin ang sarili, kung kapalit naman nito ay ang pagkakataong maging mandirigmang kasing lakas ng pangunahing tauhan. Mahigpit na pinisil ni Bjorn ang labi habang pinagmamasdan siya at inamin niyang hindi niya kailanman lubos na maiintindihan ang nararamdaman ni Inar dahil hindi siya tunay na barbarian. Ngunit sa huli, nangako siya na darating ang araw na makakapaghiganti sila. Makalipas ang ilang sandali, nang makahanap sila ng ligtas na lugar, doon sila nagpalipas ng gabi. Habang natutulog si Inar, nakaupo lang si Bjorn sa tabi niya, iniisip na gising na sila ng halos 20 oras. Pagod na ang isip niya sa lahat ng pangyayari, pero kahit ganoon, hindi siya makatulog. Hinawakan niya ang baba niya habang nakakunot noo, nag-iisip, at napansin niyang hindi siya kasing sama ng pakiramdam ni Inar, pero hindi rin naman siya nasa maayos na kalagayan. Tinitigan niya ang natutulog na si Inar at naalala kung paano niya naramdaman ang ganito noong iligtas siya ng grupo ni Draus, tapos tumanggi pa silang gamutin siya, at si Parson ay basta na lang itinapon ang potion na parang hindi siya karapat-dapat na parang isa siyang sugatang aso. Masaya siyang nabuhay, pero hindi niya makalimutan ang pakiramdam na iyon. Nangako siya sa sarili na hindi na mauulit iyon. Ngunit natanong niya sa sarili kung ano ba ang mali. Sa tingin niya, ginawa niya ang pinakamahusay na desisyon sa bawat pagkakataon. Upang maging tapat, puro kasalukuyan lang ang naging focus niya, pero ano pa ba ang maaari niyang nagawa? Pagdilat pa lang niya, pinugutan agad ng pinuno ang isang lalaki sa harap niya at sunod-sunod na nangyari ang mga bagay na parang hindi totoo. Habang inaalala niya ang mga iyon, napagtanto niyang wala naman siyang pagpipilian, kailangan niyang unahin ang sariling kaligtasan. Pero sa tingin niya, hindi posible ang mabuhay ng ganoon habang tumatagal. Doon siya nagpasya na baguhin ang kanyang plano. Kailangan niyang tumingin ng diretso sa hinaharap at magdesisyon ng malinaw. Pagkaraan ng kaunti, habang tinitingnan ang sira nilang armor, tinawag niya ang atensyon ni Inar. Nang magising ito at tumingin sa kanya, tinanong niya kung ano ang masasabi nito kung may paraan siyang ipapakita para lumakas, kapalit ng malaking panganib. Sinabi ni Inar na papayag siya agad, dahil mamamatay rin naman sila kung hindi sila lalakas. Napaisip si Bjorn na kahit anong landas ang piliin niya, puno ng kaguluhan ang buhay, kaya mas mabuting sila ang mauna. Sumang-ayon siya sa sinabi ni R at ipinaliwanag na sa ganitong kaso, papasok sila sa rift. Malalim ang kunot ng noo niya habang nagdedesisyon na hahanapin at wawasakin nila ang kaguluhan. Anumang hindi makakapatay sa kanya, magpapalakas sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, natalo nila ang isang dwarf at isang razor wolf, at nakakuha ng isang experience point si Inar. Namangha siya na 4 na uri ng halimaw ang nadaanan nila at inamin niyang hindi niya alam na may ganitong lugar sa unang floor. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na iyon ang dahilan kung bakit hindi sikat ang lugar na ito, masyadong mahirap dahil sa dami ng iba't ibang halimaw, at kailangan pa ng mga sulaw dahil sa sobrang dilim. Naglakad sila habang mapagbantay na nakatingin sa paligid, at napansin ni Bjorn sa isip niya na wala naman talagang dahilan para pumunta rito maliban kung gusto mong mag-shortcut at makatipid ng oras. Sa madaling salita, napakagandang lugar ito para magtago ng kung ano-ano. Pagkatapos ng ilang sandali, nasa harap na sila ng isang monumento. Nagtanong si Inar kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Bjorn na memorial iyon para sa unang taong nakatuklas ng labyrinth, at binasa niya na ito ay nakalaan para sa huling sage, si Deflon Grandelgab Elias. Itinayo raw ang monumentong ito bilang pagpupugay sa mga unang dakilang hakbang. Napagtanto ng bida na pareho ito ng description sa laro, kaya inisip niyang baka pareho rin ang mga nakatagong kondisyon. Binalaan niya si Inar na magbubukas siya ng rift at sinabi niyang kailangan manatiling lihim ang lahat ng mangyayari. Nangakong hindi magsasabi si Inar at sinumpaan pa ito gamit ang karangalan niya bilang mandirigma. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagtanong kung ano ba ang rift. Ipinaliwanag ni Bjorn na isa itong labyrinth sa loob ng labyrinth.
Naalala rin niya na sa laro, tawag dito ay Instance Dungeon o Instance, isang uri ng dungeon na nilalabanan ng piling bilang ng mga karakter lamang. Para mabuksan ang rift sa unang palapag, kailangan ilagay ang magic crystals ng 4 na klase ng monster sa memorial. Inilagay ni Bjorn ang mga crystals mula sa goblin, dwarf, ghoul, at razor wolf. Pagkatapos ay inilagay niya sa gitna ang Death Demon Crystal kasama ang crystal ng rank 8 monster mula sa second floor. Sa ganoong paraan, mabubuksan ang rift. Nang lumitaw ang portal sa harap nila, sinabi ng bida kay Inar na kailangan na nilang pumasok. Ipinaalala rin niya na ang Death Demon Crystal ay nagbubukas ng isang 5-person instance at ang hirap nito ay depende sa bilang ng mga papasok. Na-curious si Bjorn kung sino ang makakasama nila pagpasok nila sa loob. At nang pumasok sila, sinabi ng system na nakapasok na sila sa rift ng unang palapag.